Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dog with Hat. Ngayon pong April 9, taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Dog with Hat. At mapapansin po natin dito ang aking previous price projections dito kay Dog with Hat. At yan po ang kung pag ito po ay kapag nabasag po niya ang lower portion ng kanyang channel pattern dito ay posible po siyang bumagsak dito sa support line natin na 2.1282. Pero hindi po yan ang nangyari. Tumalbog po siya dito sa ating lower portion ng ating channel pattern dito at maging ang support line natin dito sa 3.2992. Tumalbog po siya dyan at ito po ay umangat. At ito ay nagpapakita po ng sinyales na mukhang magpapatuloy pa rin po ito sa paglalaro dito sa loob ng ating ascending channel pattern na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanyang latest tweet dito sa kanyang official X account. At ayan, meron po siyang bagong tweet dito, last 4 hours. Dog with Hat store now accepts Solana Pay. Buy your hat with USDC and Phantom. All profits go to charity. Ayan. Nagbebenta na po sila ng bonnet ni Dog with Hat, yung kulay pink na bonnet. Kaya mabibili daw po natin yan sa Dog with Hat store gamit ang Solana Pay. Kaya yan, makakabili na po tayo ng ganito bonnet ni Dog with Hat gamit ang USDC. Yan, dito sa Phantom. Lahat daw po ng mga kikitain dito ay mapupunta daw po sa charity. Ayan, last 6 hours naman. Ayan, ito naman po. Ayan, parang yan, sa kalawakan po ito or outer space. Yan, last 14 hours with perpetual contract now available on Gemini derivatives. Pwede na raw pong makapag-trade ng perpetual contract dito sa Gemini. Yan, sa derivatives ng Gemini. Yan, may bago siyang sombrero. Dog with Chrome. Si Dog with Chrome po pala ito. Yan. Iba yung kanyang sombrero. Balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Dog with Hat. Kaya yan, tanggalin na natin ito kasi hindi po niya kinayang basagin ito. At ngayon, siya po ay bumangga dito sa middle portion ng channel pattern natin dito. Nagsisilbi po itong isang resistance line, yung nandito po sa kanyang gitna na ito. Kaya mapapansin po natin dito na nung bumangga po siya rito ay nagkakaroon po siya ng struggle. Kasi yung gitna na ito, middle line na ito, ay nagsisilbi po yan na isang resistance line kung nandito sa ilalim yung market ni Dog with Hat. Kapag nandito naman po siya sa upper portion ng channel pattern natin na ito, ay nagsisilbi naman po itong support line. Kaya ayan, kung sakaling mababasag po niya ito, ayan, sabihin natin ay tumagos po siya at nabasag niya ito, ay dito po siya ulit magpapatuloy sa kanyang pag-akyat at sa tingin ko ay babanggain niya ulit yung upper portion naman ng ating channel pattern na ito. At yan naman po yung ating babantayan kung magkakaroon po siya ng breakout dito. Sapagkat kung pag nagkaroon siya ng breakout dito ay ayan, makakaranas na naman po siya ng isang matinding price surge. Ayan po ang inaasahan natin dito. Posible po siyang aakyatin po niya ito. Pero may posibilidad na rin na ito po ay bumagsak. Ayan, may posibilidad na rin na ito ay kung pag hindi po niya kakayaning basagin ito,
yung tanggalin na lang natin yan. Kung hindi niya talaga kakayaning basagin ito, ay ang mangyayari po rito ay babagsak po siya ulit dito sa lower portion. Ayan, at magkakaroon na naman po ulit siya ng retest dito kung kakayanin nga ba niyang basagin yung lower portion or hindi. Kaya yan po ang posibleng mangyari rito kung hindi po niya ito mababasag. Or posible na rin po siyang mag-consolidate muna. Ayan, posible po siyang mag-consolidate dito ng ganyan. Pero base naman po sa ating QQE mode indicator dito, ay yung mga nabubuong QQE bars po natin dito ay nagpapakita na at least may puwersa naman po ang mga bulls. Kaya sa tingin ko ay meron naman po siyang kakayahan na basagin ito. Ayan, pero sa tingin ko ay medyo mahihirapan pa siya. Magkakaroon siya ng ilang beses na struggle dito bago po niya ito tuluyang mabasag. At saka syempre yung kanyang pag-akyat ay mukhang dahan-dahan kapag ganito po yung kalagayan ng kanyang QQE mode indicator kapag kulay gray. Pero kung pag naging kulay blue po yan, ay magiging mabilis yung kanyang pag-angat. Yan. Pero ang importante naman ay basta ito po ay umaangat, maski dahan-dahan lamang. Yan naman po yung mahalaga rito. At sana ay nakabili po tayo rito. Ayan, sa support line dito na 3.2992 nung bumagsak po siya dito nitong mga April 5 at saka April 6. Kaya dapat ay nakabili po tayo dyan. Siyempre pwede naman po tayo mag-take profit ng konti rito. Ayan, kasi nagsisilbi rin po itong resistance line. Tsaka syempre dito po talaga. Ayan, magandang mag-take profit sa upper portion kung pag umabot po siya rito. Basta bumangga po siya rito sa kanyang upper portion ng ating channel pattern dito. Ayan, dyan po maganda mag-take profit. Pero yan yung lagi kong sinasabi ay wag po, kung magti-take profit po tayo ay wag po lahat. Magtira po tayo ng magtira or mag-iwan po, wag po nating ibebenta lahat. Baka kung sakaling nagkaroon siya ng breakout dito ay makakaranas po talaga siya ng isang matinding price surge. At kung pag yan binenta natin dito ay wala po tayong mabibenta kung pag binenta natin lahat dito kung sakaling nagkaroon siya ng breakout dito. Kaya ayan, sana ay nakabili po kayo rito sa 3.2992. Kaya yan, pagdating po rito sa channel pattern na tulad nito ay simple lang po ito. Sa kada bumabagsak or nagkakaroon ng retest dito sa lower portion, ang market price ay bumibili tayo. At kung pag umaangat naman po ito at tumatama dito sa kanyang upper portion ay nagti-take profit tayo. Ganyan lang naman po kasimple ang pagti-trade dito sa channel pattern na katulad nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.